depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Don't give a shit plus compassion to others. I think these two are the great combinations na pwede mong gawin for you to attract your ex back. Okay? So, how was that? Right? And probably magtatanong ka na Coach, di ba, ang last session natin or last video mo is all about don't give a shit about your ex, don't give a shit about your ex. Bakit inuulit mo ngayon? Kasi kaya inuulit ko ngayon, ulit-ulit ka din Ilang beses ko nang sinabing don't give a shit, pero may care ka pa rin, may paki ka pa rin, hinahanap-hanap mo pa rin, ini-stalk mo pa rin, di pa rin siya matanggal sa isip mo, nag-aalala ka pa rin, nagsiselos ka pa rin. You still give a shit, right? That's so simple. So, sa basic logic ng sinasabi ko, kahit anong sabihin ko o paunawa sa'yo na don't give a shit, pilit ka pa rin nag-give a shit. Hanggat paulit-ulit ka, hindi rin ako magsasawang magpapaulit-ulit na sabihin sa'yo na don't give a shit. Sinabi ko to sa mga last videos ko, but I don't care. I don't give a shit. You should not give a shit about your ex, okay? That's so simple. Pero sige, move on na muna tayo sa usapang don't give a shit. But I want you to do that mandatory. Yun lang ang pinaka dapat mong gawin. Believe me, I've been with, hundreds of clients and ito yung pinaka number one effective sa lahat. Wala pa akong nakitang nag-fail dahil lang dito sa technique na don't give a shit. It is not actually a technique. It is a lifestyle. Pero sige, move forward muna tayo dito. Though, lagi ko itong nami-mention. But I love mentioning it all day long kasi, it is the correct one Kapag kasi sinasabi mo yung tama o yung totoo, hindi ka nanghihinayang na sabihin siya. Right? So, let us talk about the compassion to others. I don't know kung ano ang meron dito, to be honest. Hindi ko alam. Pero alam nyo ba, as a, life coach and a dating coach and a relationship coach, minsan, magiging honest ako, tinatry kong manood ng mga dating coach sa Amerika or mga relationship coach sa Amerika kung paano sila magturo. Laging meron silang iisang sinasabing formula na pinaka-top sa lahat at irrelevant kung pakikinggan. Ito yung compassion to others. Parang hindi ko alam kung anong mahika meron dito. Hindi ko alam, to be honest. But yeah, this thing is working. Okay, I'll be honest. Ito yung own testimony ko. Probably ako yung, kung magiging boyfriend mo ako, karelasyon mo ako yung isa sa mga pinaka magiging threat sa ego mo kasi I don't give a shit about you no matter what will happen. Kung aalis ka sa life ko, lumayas ka, tutulungan pa kita. Kung gusto mo, mag-impake ka pa, sasamahan pa kita, ikukuha pa kita ng taxi, ako pa magbabayad dun sa taxi kung saan yung destination mo. Ganun ako ka-willing sa breakup, ganun ako ka-ready, ganun ako kalakas in terms of not giving a shit sa iyo or sa magiging karelasyon ko or sa magiging ex ko. But it depends. Kapag ang karelasyon mo mabait, ang karelasyon ko mabait din ako. Pero kapag ang karelasyon ko demonyo o demonyita, nako, walang chance na maging mabuti ako sa kanya. But here's the thing. Itong compassion sa ibang tao, hindi ko alam kung anong magic yung meron dito at bakit sobrang attractive na mga taong may compassion sa iba. Okay, I know it is all about excess video. Pero ang dami ko na kasing random topics na natatapakan You know what? Kapag yung pagiging compassionate mo or yung compassion sa iba, you are cultivating compassion for self and others. Napaka-attractive ng traits na yan. Look at the big picture. Bakit sina Willie Revillame, Raffy Tulfo, yung mga malalaking names, bakit sobrang mahal na mahal sila ng mga tao? Though minsan parang corny sa akin si Willie. Minsan naman parang too much si Tulfo. Pero at the end of the day, people love them. Why? Because of their compassion. And even sa relationship, kapag ang tao napaka-compassionate niya sa iba, meron siyang compassion para sa iba or the feelings of compassion towards others. Kapag may ganyan siya, napaka-attracted niya or napaka-attractive niya. Here's the thing. Kung gusto mong ma-attract ang ex mo, number 1 is don't give a shit. And number 2,
cultivating compassion for self and others, or feelings of compassion towards others, like family, strangers, friends, yung mga random people na nakakasalubong mo. Yung pagtulong mo sa kapwa mo kahit hindi mo sila kilala mo man o hindi. Kung hindi mo nature yung ganyan, probably isa yan sa mga reasons kung ba't hindi ka attractive. Pero kung nature mo yan, believe me, isa yan sa mga pinaka nakaka-attract na traits na pwede mong gawin. Pero kung may compassion ka sa iba tapos you give a shit to your ex, then that's the end of the game. Hindi pwedeng mawala yung isa dito sa dalawa. Compassion sa iba. Kapag kasi pinapakita mo yung strength. Nakikita yan ng ex mo na kahit sa kabila ng breakup, sa kabila ng struggle na hiwalayan nyo, nakikita niya may pagmamahal ka sa iba. May compassion ka para sa mga tao. At kapag nakikita niya yan, papasok yung salitang selos. Pambihira, isang amazing na tao pala tong ex ko. He doesn't give a shit about me, pero meron siyang compassion sa iba. At doon na siya mag-i-start na ma-feel comfortable sa'yo dahil meron kang good heart. Or yung tinatawag nating unexpected kindness. Okay? Unexpected kindness is really, really attractive. If you will ask me, Coach, paano naging attractive yung mga taong may compassion? Paano nangyari yun? I don't know. Hindi ko alam kung anong dark magic yung meron dito or white magic man. I don't know. To be honest, I'm good at psychology but I don't know. Probably because of strength. Siguro hindi ko siya masasagot ng clear sa'yo. But, isa lang ang siguradong alam ko. Napaka-effective nito. Imposibleng hindi ka mahalin ng tao kapag may compassion ka sa iba. Mayroon kang kindness sa puso mo or yung unexpected kindness sa mga matanda, sa mga bata. Meron kang pagiging mabuting tao. I'm not saying you're a nice guy or nice girl. Parang wag ka magpaka-plastic, okay? Yung iba kasi nagpapaka-nice guy parang alam mo yun, parang pina-plastic lang nila na may passion kami sa iba. Pero wala naman talaga. Marami na akong nakita mga politiko na laging papakitang may compassion sila, pero wala naman talaga. No, not those things, okay? Hindi yun yung tinutukoy. Yung tinutukoy ko yung genuine compassion. Yung tunay na compassion sa ibang tao. Meron ka ba nun? Yun yung tanong ko. Kasi kung wala ka nun, malaki ang tsansa na hindi ka magiging attractive. Hindi lang tutungkol sa ex mo. Don't get me wrong. Though ex ang topic natin. Pero gaya nga nasabi ko, ang dami na nating random topics na tackle dito sa channel ko. Kahit ex yung topic, napakalawak nito. Hindi lang tutungkol sa ex mo. Tungkol din to sa ibang tao. Tungkol din to sa mga malalapit sa'yo. Tungkol din to sa, example, crush. May crush sa'yo or crush mo. Mas mai-impress sila sa'yo kapag may compassion ka sa ibang tao. Pero yung plastic or yung pekeng compassion, nagagawin mo lang to para ipakita sa kanila. Hindi nagwo-work yun, no? Please, huwag kayong tanga. Hindi nagwo-work yung ganun. Hindi nyo pwedeng i-fake yung compassion sa iba. Kailangan yung compassion magmula mismo sa heart nyo. Look at the big picture. Hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko, but I know myself. Medyo, feelings of compassion towards others. Mataas yung level of compassion ko para sa iba. And I think that's the reason kung bakit napaka-strong ng personality ko. Dahil parang kaya mo maging hero for them without asking and begging for recognition. I don't need to be recognized. All I want to do is to help people. If that's your motivation in life, I don't know what's the secret or the technique about that. I don't know, to be honest. But this is 100% effective. Ito yung nasaksihan ko sa pagla-life coaching ko at sa pagiging relationship coach ko. Ito yung pinaka-nasaksihan ko na totoo. Kapag may compassion ka sa iba, yung attractiveness level mo, talagang mag-i-increase siya. But don't forget, don't give a shit. Now, if you really need me, talk to my, secretary and we can have one-on-one coaching. Salamat. Thanks for watching.